Biyahe na tayo papuntang Leyte. Sino ba? Wala kang iba. Yeah, Agpapiano TV. Ano tayo sa San Miguel, ano, mga inaanak, ano. Ipagkatiwala kay Lord ang lakad mo. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. Proverbs 3 verse 6. Bago umalis, safety first. Thank you po kay nanay na nag-advise sa mga dapat natin gawin. Ito po yung kapitbahay namin na mabait. Ayon sa Google Maps, nasa 887 kilometers ang tatahakin natin from Santa Mesa, Manila to San Miguel, Leyte. Medyo mabigat nga pala itong dala ko, mga nasa 20 kilo. Kung ikaw naman ay gustong bumiyahe mula Metro Maynila o kahit saan ka mang lugar magsisimula papuntang Leyte, gusto kong ibahagi sa inyo itong unang paglalakbay ko gamit lang itong Mio 125. Sa unang parte ng vlog na ito, sasagutin natin ang mga katanungan nyo kung saan maganda dumaan palabas ng Metro Maynila at alin mga lugar ang mga mahirap daanan dahil sa mga lubak. Mahirap ba bumiyahe sa gabi? At saan magandang huminto oras ng pagpahinga? At paano maiwasan maubusan ng gas sa biyahe? Magkano ang pamasahe sa Roro mula Matnog, Sorsogon hanggang Alin Samar at marami pang iba. Tara, tuklasin at alamin natin dito sa vlog na ito. Baka pwede naman pa-like, share and follow. Paki-subscribe na rin sa YouTube channel ko. Buwan ng April 30, alas 11 ng gabi, ang magiging ruta ko ay mula Metro Maynila to Alabang, Muntinlupa hanggang sa Batangas. Dahil mayroon po ako magiging kasama, yung meet up po namin sa SM Santo Tomas, Batangas. Sa mga gustong bumiyahe dyan, may dalawang option. Pwede nyong daanan palabas ng Metro Maynila. Pwede sa Antipolo, Pililla, Rizal, Province, to Pagsanhan, Laguna. Kapag galing kayo sa Quezon City o Bulacan, mas maganda dumaan doon kapag pasikat na ang araw dahil walang traffic. Kapag gabi naman, mas magandang dumaan dito sa Alabang dahil highway yung mga madadaanan at hindi nakakatakot. Kumpara doon yung daanan sa Antipolo, Rizal Province, medyo bundok. Medyo malayo itong bibiyahiin natin, kaya siguraduhin nakakondisyon yung motor, may baon na pambelt o kadina, mga tools para may magamit kapag nasiraan ka sa kalsada. Galing po ako sa Santa Mesa, Manila at dito ako dumaan sa Osmeña Highway. Bago ako umalis ng bahay, pina-full tank ko muna yung motor ko. Dahil may tira pa na gasolina, 180 lang pinagasolina ko. Yung total ng full tank nito ay 200. Dito malalaman natin kung matipid ba talaga itong Mio 125 at kung saang lugar aabot itong full tank. Sa bawat pag-overtake, siguraduhin ligtas, walang mga sasakyan, malinis ang paligid. Nakarating na ako dito sa General Santos Avenue ng Bikutan at kakaliwa ako ng bahagya papasok sa E-Service Road to Alabang. Itong daanan na ito ay medyo maliit at pasalubong yung mga sasakyan kaya doble ingat. Mas maganda ng palaging handa kapag bumiyahe sa malayo. Maliwanag yung ilaw para makita yung mga lubak, malakas yung preno pati na yung busina. 11:45 minutes, nakarating na ako dito sa Alabang. Tatawid tayo sa kabilang kalsada, parting kanan, at ang susunod natin na destinasyon ay Muntinlupa. Ayon sa nabanggit ko kanina, kaya magandang dumaan dito kapag gabi dahil walang traffic at puro highway yung mga madadaanan. Kapag tanghali ka na dumaan dito, asahan mo yung daloy ng trapiko. Maayos ang daanan dito hanggang San Pedro, Laguna. Kaya diro-diretso ang biyahe at ang susunod na destinasyon ay Santa Rosa, Laguna.
Pagdating dito, wala nang gaanong sasakyan kaya 70 o 80 yung takbuhan ko hanggang makarating sa Kabuyaw. Mayroon po tayong nadaanan na checkpoint dito sa Kabuyaw, Laguna. Sa mga ganitong pangyayari, dapat meron kang maliit na bag at doon nakalagay yung driver license, ORCR at iba mong mga papilis. At sa harapan mo lang nakalagay kapag may checkpoint kagaya ngayon, mabilis mo madukot o ipakita sa kanila kung ano ang kailangan at hindi ka na mahihirapan. Ang ipinakita ko lang sa kanila ay driver license. At ang susunod na destinasyon, Calamba, Laguna. Mga ilan minuto na lang, makakarating na tayo sa Santo Tomas, Batangas kung saan naghihintay yung dalawa kong kasama. Sina Mark Bustillo na pamangkin ko na taga San Miguel Leyte lang at yung isa naman na si Velasco bibiyahe papuntang Mindanao. Kaya kasabayan namin ito dahil kilala ito ng pamangkin ko na si Mark Bustillo. Pagkalipas ng 2 oras mahigit na biyahe, nakarating na rin po ako dito sa Santo Tomas, Batangas. Nasa harapan na po ako ng SM Santo Tomas habang chinachat ko yung mga magiging kasama ko. Pagkalipas ng ilan minuto at nagkita na kami. Eto na mga inaanak. Bibiyahe na po kami. Dito po kami sa likod ng SM Santo Tomas. Madilim po dito dahil bakanting lote ito kung saan dito nakadestino yung pamangkin ko na si Mark Bustillo bilang security guard at si Velasco naman na taga Mindanao ay kakilala ni Mark Bustillo. Ito po yung dala ko, nasa 20 kilo at may bag pa ako. Mac, shoutout. Pangalan nyo? Velasco. Yan. Pagkatapos magkwentuhan, nag-cup noodles muna at nakaalis na kami dito 1:00 na ng madaling araw. Tara at samahan nyo kami hanggang Leyte. Let's. Biyahe na tayo papuntang Leyte. 3 po kami bibiyahe papuntang Leyte. Yung motor ni Velasco, Rider 150 at yung motor naman ni Mark Bustillo, Click 125. Dito sa parting ito, malinis yung daanan, walang lubak, kaya nasa 70 o 80 per kilometers per hour yung takbuhan po namin. At ang ruta namin ngayon ay paglabas ng San Pablo, papuntang Chaong, Candelaria at Pagbilao. Sa oras na ito, hindi pa ako nagpapagas. Dito sa lugar na ito, paglabas namin ng Batangas, ay mayroon kaming nadaanan na checkpoint. Ingat kayo, ingat. Bali 2 beses na yung nadaanan natin na checkpoint. Saludo ako sa mga pulis dyan
dahil ginagampanan nila yung trabaho. At nakarating na rin kami dito sa San Pablo, Tayabas. At sa paglabas ng San Pablo, may mga madadaanan kayo malubak at may mga parting lugar na walang ilaw, kaya magdahan-dahan lang. Dito sa parting ito, magdahan-dahan lang dahil may release kayong madadaanan, kung saan boundary ito ng San Pablo at Tiaong. Alas 2 ng madaling araw, nakarating kami sa Tiaong at kakaliwa kami dito sa may Caltex bypass road ng Tiaong. At ang sumunod, pagpasok ng Welcome Candelaria. Pagdating dito sa Candelaria, isang guhit na lang para mag-empty, nagpagas na ako dito. Di baling may tira pa, huwag lang talagang mauubusan. Mas magandang magpagas ka na kaagad kahit may tira pang gasolina dahil hindi natin alam kung saan tayo mauubusan kung may gasoline station. Anong lugar na to, boss? Candelaria po. Ha? Candelaria. Candelaria, shoutout sa'yo, boss. Wala siya. Pula. Ano? 150, 150. Ayan po mga inaanak, ano. Naubos na po yung full tank natin. Nagpagas po ako ng 180 at ngayon papagas po ako ulit ng 150. Yung ginagawa ko dito para hindi malubat kaagad itong camera Insta360 ko, ino-off, ino-on ko. Kaya minsan hindi ko talaga makuhaan ng perfect yung ibang lugar. At paglabas ng Candelaria, sumunod ay Lucena. Ngayon, papasok na kami sa Pagbilao.
Dito sa pagpasok ng Pagbilao, magdahan-dahan lang dahil napakaraming lubak dito. Ano dito bro? Malubak dito, dahan-dahan lang tayo, no? Bakit ang daan? Oo. Maparinta lang tayo. 50. Mabuti na lang at medyo malakas yung ilaw ko dahil may mga lugar na sobrang madilim. At ang susunod na destinasyon, Atimunan. Kumanan po kami dito, hindi ko lang nakuhaan. Ang oras naman ngayon ay 3:30 na ng madaling araw. Nakarating na kami dito sa Bitukang Manok, Quezon Province. Doble ingat kayo kapag dumaan kayo dito dahil paakyat, pababa, paliko yung daanan dito. Walang street light dito kaya sobrang madilim. At sakto nalubat yung Insta360 ko. Sinarge ko lang muna dahil may outlet naman ito kaya cellphone ko na lang yung ginamit ko. May mga parte pa dito na maraming lubak. Paglabas ng Bitukang Manok at Atimunan, Quezon Province, kumanan po kami dito. Grabe ang haba. Grabe ito ba, no? Para makapagpahinga naman yung motor namin at mainitan yung tiyan, nag-stop over muna kami. Parte pa ito ng Atimunan, Quezon Province. Mga inaanak, ano? Unang stopover po namin dito sa may Atimunan. Grabe. Dahil hindi pa naman ako nagugutom dito, kaya yung binili ko lang, Milo. At ang Milo nila dito, nagkakahalaga ng 25 pesos. At ang binili naman ng mga kasama ko, cup noodles. Tama lang na mainitan yung tiyan namin. Hanggang inabutan kami ng alas 5 ng umaga dito sa Atimunan. At ang sumunod na destinasyon namin pagpasok ng Gumaka at ang oras ay 5:30 na ng umaga. Ang fresh ng hangin dito at napakaganda ng view. Sa kalagitnaan naman ng Gumaka, may madadaanan kayo na railes ng train kaya magdahan-dahan lang. Meron ulit, pangalawang railes ng train yung nadaanan namin dito sa Gumaka. Nakarating na rin kami dito sa proper ng Gumaka at kakaliwa kami. Ang lugar na to? Gumaka pala ito. Gumaka? Ah, Gumaka pala. Dito kami sa Gumaka Highway. Ginagawa rin ito, no? Dito sa parting ito, may ginagawang kalsada, kaya kailangan mong maghintay at
hindi pwedeng magsabay. Sa unahan, meron kayong madadaanan ng release ng train. Bali pangatlong bisis na ito, release ng train yung nadaanan namin. Dito sa parting Gumaka, marami kayong madadaanan na release ng train kaya mas maganda magdahan-dahan lang kayo. Pang-apat na bisis na ito yung nadaanan namin release ng train. At ang susunod na destinasyon, Plaridel. Mabuhangin po dito at may ginagawa dito kaya magdahan-dahan lang kayo. Nakarating na kami dito sa Welcome Calawag. Sa oras na ito ay alas 7 na ng umaga, nakaramdam na kami ng gutom kaya nag-stop over muna kami. Kakain muna kami dahil nagugutom na po kami. Alas 7 na po ng umaga.
Ito ang dala ni Mark Bustillo, 3 manok, at yung dala naman ni Velasco ay 1 bag lang. Princess Cat Eatery. Anong lugar na to, ma'am? Oh? Kalawag? May baon po pala ako dito na kanin at ulam lang ang binili ko. Ang ulam po nila dito, 80 pesos lahat ng klase, at yung napili ko, Bicol Express. Pagkatapos kumain, nagpahinga muna kami at inabot kami dito ng 7:30, at pagkatapos magpahinga, biyahe kami ulit. Dito sa bandang Kalawag, maraming ginagawang kalsada dito, kaya magdahan-dahan lang kayo. Susunod namin na destinasyon, Camarines Norte. At dito, huminto muna kami para makapagpa-picture itong arko na ito. Sir, tara, sir tayo. Sayang. Sayang, dinadaanan na natin eh. Picture na natin, di ba? At pagkatapos ng picture-picture, nakaalis kami dito alas 9 na ng umaga. Dito sa Camarines Norte, asahan mo, maraming ginagawang kalsada dito. Sa parting ito, paubos na yung gas ko, kaya nagpagasolina kami dito sa Tagkawayan. Anong lugar na to, boss? Tagkawayan po. Ha? Tagkawayan. Tagkawayan. Quezon. Kung mga inaanak dito na po kami sa Tagkawayan, Quezon. Yan. Diyan mo na, boss. Ano ba yan, unleaded? Wala. Bawat pagpagasolina namin, dito talaga ako nahihirapan sa dala ko dahil tatanggalin ko na naman ito at ikakabit ulit pagkatapos magpagasolina. Okay lang sana kung yung tangke ng gasolinahan ko ay nasa harapan. Mali ko lang, iniisip ko kasi dati ito ang magsisilbing pabigat kapag may makasalubong ako na malaking truck, hindi ako tatangayin ng hangin. Kaya mas maganda kung bumiyahe kayo ng malayo, wala kayong gaanong dala.
Meron pala akong mineral water sa harapan. Kapag nauuhaw ako, mabilis ko lang makuha ito. Nagpahinga saglit at biyahe ulit. Ganda oh. Ganda no? Ginawa ko lang. Tara. Ang ganda no? Dati yatang daanan yan ano? Kabayan, ha? Late. Sorsogon. Pwede rin kayong dumaan dito, pwede rin dito. Sorsogon. Oo. Kasi ito, diretitong naga. Mabuti na lang at may napagtanungan kami, itong dalawang way na ito ay papuntang Naga. Yun nga lang, hindi maluwag yung daan dito. Kaya po yung takbuhan namin dito 40 or 50 lang. Mas magandang dumaan dito kapag maliwanag. Kapag gabi naman, madilim dahil walang street light. Dito sa parting ito, ako ang nauuna. Kapag alam kong medyo malayo na sila, inaantay ko ito. Yun ang importante sa magkakasama, naghihintayan, hindi nagiiwanan. Dahil hindi natin alam kung yung isa masiraan o maligaw sa daan. Kaliwa tayo dyan. Ito ba yun? Oh, may maligaw na tayo. Dito ba? Tama to? Yung bawat isa sa amin, gumagamit kami ng Google Maps or Waze para siguradong hindi maligaw. Pumasok kami dito sa Dr. Renato A. Aquino Street. Boss, excuse me boss. May daan papuntang Sorsogon. Sorsogon. Right there, kakanan na kayo dyan, tapos labas highway kaliwa. Opo, thank you. Kapag hindi nyo alam yung isang lugar, mas maganda nang magtanong para hindi maligaw. At ang oras na ito ay alas 10 na ng umaga. Itong daanan na ito ay papuntang San Fernando, Camarines Sur, kung saan dito kami mag-stop over at manananghalian. Bago kami makarating dito ay alas 11 na ng umaga. Dito sa Camarines Sur, asahan nyo, maraming ginagawang kalsada dito. Dahil nagutom po kami, nag-stop over po kami dito sa San Fernando, Camarines Sur. Tara, kain tayo. Alas 12 na po mga inaanak, no? Tanghalian na po ito. Ito yung binili ko ay gulay lang. Kain muna kami. Gasto natin gulay 40 pesos at yung kanin nasa 15. Sarap ng gulay nila, daing. Sarap. Tapos may subak na isda. Solve na. Bakbak na naman. Tara, let's. At itong way na ito, papuntang Bula, hindi na po kami dumaan sa Naga. Po kami ngayon sa Bula. Doon po kami dumaan kanina sa San Fernando, Camarines Sur. Lumusot
lumusot po kami dito sa Bula at nagpagas po ako ng 2 litro. Yung 1 litro ay 68 yung isa. Bali 2 litro po yung pinagasolina ko. Ikakalaga ng 136. Medyo kalayuan ito at ang oras na ito ay 2:00 na ng hapon. Paggabi hindi delikado dito. Hindi naman, matagal na to. Wala naman nangyari pang ano dito. Madaming gadaan dito mga banta ka mo. Walang mga street light. Magagasta ko yan? At ang sumunod naman, Mayon Volcano at ito ang pinagmamalaki ng mga taga Bicol. Oras na ito ay 3:30 na ng hapon. At ang susunod namin na destinasyon, Legazpi. May ginagawang kalsada dito sa lugar na ito. Asahan nyo, sobrang haba ng traffic dito. Nalubat na po yung Insta360 ko pagkatapos sa Legazpi. Dito po kami dumaan sa Daraga Diversion Road. At ang oras na ito ay 5:00 na ng hapon at ang susunod na destinasyon, Sorsogon City. At ito ang pinagmamalaki nila kung saan sa Coastal Road na napakahaba at ang ganda ng view.
sa oras na ito ay alas 6 na ng hapon. May pula dito, boss. May pula. Gas muna tayo rito sa Sorsogon. At dito sa Sorsogon, nagpagas po ako ng 150. Shoutout po kay sir na mabait. Itong way na ito papuntang Matnog, Sorsogon. At ang oras na ito ay alas 7 na ng gabi. Naabutan po kami ng ulan dito at ang oras na ito ay alas 8 ng gabi. Naabutan po kami ng ulan dito sa may bandang Sorsogon. Sa mga ganitong pangyayari kapag may dala po kayong gamit, mas maganda magbaon na po kayo ng garbage bag o kahit anong plastic na pwede nyong i-cover dyan sa mga gamit nyo para hindi po mabasa at sumilong kayo dun sa ligtas na lugar. Pagkalipas ng kalahating oras, tumila na po yung ulan at naganap na po kaming makakainan. Po mga inaanak, dito na po kami sa Cuban, Sorsogon. Nag-stop over po kami dahil nagugutom na po yung mga kasama ko. Kakain na po kami mga inaanak. Tara, kain tayo. Ito po yung ulam namin. Ang in-order ko po dito ay papaitan, nagkakahalaga ng 50 pesos at yung kanin naman nagkakahalaga ng 20 pesos. Bali isa't kalahating kanin, kaya total lahat ay 80 pesos. At ang oras na ito ay alas 9 na ng gabi. Pagkatapos kumain, nagpahinga at nakalis na kami dito 9:30 na. At ang sumunod naman, along Matnog, Sorsogon, ipinakita namin yung ORCR, driver license, kukuha ng number at magre-registered. Pa-register po. Pa-register. ORCR sa driver license. Motor. Yes po. ORCR driver license. Bago tayo pumunta doon sa Matnog. Dito, hiniram po yung ORCR, driver license at yung mga tinanong sa akin dito kung may angkas ako, anong unit ng motor ko at saan pupunta. At pagkatapos, binigyan po kami ng number. Ang susunod namin na gagawin, pupunta na kami sa ticketing area kung saan doon kami magbabayad. Pero bago kami pumunta doon, magdidikit muna ako ng sticker dito. Tama, okay lang magdikit ng sticker. Sige, bigyan kita. Bigyan natin si ma'am. Si ma'am. Misyo. Tatat si ma'am. Arbabiana TV. Sige po. Ayun. Meron ka na number? Opo, meron na po. Thank you po. Mga 3 kilometro din ang layo bago kami nakarating dito. Grabe, sobrang dami ng tao dito. At ang oras na ito ay alas 10 na ng gabi. At dumiretso po agad kami dito sa window 1 at ibibigay namin yung numbers na ibinigay sa amin kanina. Pagkatapos namin maibigay yung numbers, hihintayin namin ito na matawag yung numbers namin. Napakalayo pa ito dahil maraming nauna kaysa sa amin. Dahil buwan ng Mayo ngayon, marami nagsisiuwian. Almost 9 hours din kami naghintay dito bago natawag yung numbers namin. Ayan po mga inaanak, alas 7 na po at naibigay na yung ticket. Magbabayad na po kami dito sa sasakyan namin na barko. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. At ang susunod namin na gagawin ngayon, magbabayad na ng ticket sa barko, sa motor, lahat-lahat na. Window 8 hanggang window 17. Basta lahat po na nabayaran namin dito, hindi aabot ng 1K. Pagkatapos, nag-cup noodles muna ako dito at nakalis na kami dito ay alas 8 na ng umaga. Pupunta na po kami doon sa port area kung saan doon kami maghihintay ng barko at fast cut yung sasakyan po namin. Mabuti na lang at nakapagpahinga kami kagabi. Yung ginawa namin, nagtanong muna kami kung ilang oras maghihintay bago matawag yung numbers at saka naman kami dumiskarte magpahinga. Itong hawak kong mga papel galing sa ticketing area kung saan mga resibo ito at ipapakita ko ito sa mga security guard at meron silang kukunin dito.
ito, tatlo boss. Tatlo. Mana babate, papalima. Pero ha. Shoutout sa mga boss dito, ano, mga ka-5'9". Good ka sir. Oo. Shoutout na lang. Yeah. Shoutout kay Sir Ganyan sir. Galion. Sige sir, thank you. Saan yung next sir? Thank you. Pagkatapos po sa mga security guard, dito po yung pinakahuli sa Coast Guard. Kung napapansin nyo pala yung motor ko kung bakit madumi, ito po ay yung pagsilong namin doon na umuulan. Yung bubong po nila ay puro alikabok. Yung harapan po ng motor ko nakalabas dahil hindi po kasya, kaya ito po yung nangyari, puro dumi. Yung ginawa po ng Coast Guard dito, mayroon siyang kinuha at tinatakan po yung mga ticket namin. Putik kami pa ng binabayaran dun sa mga window. Ayos yun. Oo. Hindi na lang ginawa 1,000 para lahatan. At dito po namin hihintayin yung fast cut na barko, yun po yung sasakyan namin. Umabot po ng 1 oras bago kami nakasakay dito sa barko na ito. At ang oras na ito ay alas 10 na ng umaga, May 2, 2025. Yung ibang papel na natira kanina, ibinigay ko dito sa security guard ng barko bago kami sumakay. Bukod doon, wala na po kaming binayaran dito. So ayun po mga inaanak, ano, dito tayo ngayon sa fast cut. Punta natin dito sa ano. Ito po yung aircon boss. Yun boss, yun. Shout out. What's up guys? So ngayon nandito po tayo sa Bayad na po sa aircon, okay lang. May ticket pa ba yun? Nandito po yun. Sige, okay lang. Kita lang ng comment. Po, shoutout po. Shoutout po sa inyo, boss. Yan. Ito po yung bagong barko, fast cut. May aircon po dito, no? Salamat kayo, mabait na ito. Bibili ko kayo. Thank you so much. Pagkalipas po ng 1.5 oras na biyahe sa barko, nakarating na rin po kami dito sa Alin, Samar. At ang oras na ito ay mag-aalas 12 na ng tanghali. Pagbaba po namin dito sa barko, maghahanap po kami ng kantin. Manananghalian muna kami dahil alas 12 na po ito. Dito na po kami sa Alin. At nag-stop over po kami dito. Hello po. Para kumain dahil nagutom po kami. Ito lang po yung in-order ko, sitaw 30 pesos, kanin 30 pesos, total ay 60 pesos. Pagkatapos kumain, nagpahinga at nakaalis po kami ay 1:00 na ng hapon. Ito po ay party pa ito ng Alin Samar. At ang susunod na destinasyon, Piña. Nalubat na po yung camera ko kaya cellphone na lang yung gamit ko mga inaanak. At ang oras na ito ay alas 2 na ng hapon. Piano TV, subscribe na mga pare, hit the notification.
At ang susunod namin na destinasyon ngayon ay Malupalo. Dito na kami ngayon sa Malupalo. Ayun. Tuloy-tuloy po ang aming biyahe, nalubat na po yung camera ko kaya bukod tanging cellphone na lang po yung gamit ko. Dito na kami ngayon sa Malupalo. Rock and roll. At ang susunod namin na destinasyon ay Calbayog City. At ang oras na ito ay alas 3 ng hapon. Ano to, boss? Anong lugar na to? Barangay Tinambakan, Calbayog City. Tinambakan, Calbayog City. Yan, papagas tayo. Siya mo na. Oo, late eh. Sa San Miguel, Tacloban City. Dahil may natira pa akong gasolina, magpapagas po ako ng 140. At ang susunod namin na destinasyon, Gandara. Alas 4 na po ng hapon. Dito tayo. Gandara na tayo. Pagkatapos mag-picture-picture, biyahe ulit at susunod na destinasyon, Jerusalem. At ang oras na ito ay alas 5 na po ng hapon. At dito sa parting ito, nakita ko yung inaanak ko, binigyan ko ito ng 50 pesos. Pangbaon niya po ito dahil nag-aaral pa po siya at binigyan ko na rin ng sticker para po idikit dyan sa cute niyang sasakyan. At nandito na po kami ngayon sa Catbalogan City. May nakasabayan po kami dito. At ang oras na ito ay alas 7 na po ng gabi. Meron po kami naging kasama dito, nakasabayan. Ito mga taga-Paluto, mga inaanak, mga nakasabayan namin. Bali kami ngayon eh 6 kami ngayon. Awa ng Diyos. Mga taga-Palo po ito at member po ito ng Waray-Waray Group. Shoutout po sa inyo mga sir. Bali 3 motor po sila at 3 po kami. Bali 6 na po kami ngayon. Pagkatapos ng ilan minuto, bumiyahe na po kami at ang susunod na destinasyon, Calbiga. At huminto muna kami dito, nagpagas po ako ng 150. At ang oras na ito ay alas 8 na po ng gabi, May 2, 2025. Magpagas tayo dito sa Calbiga. Ayon po sa mga nadaanan namin, kahit sa ang probinsya, parting Samar, mayroon po bukas na gasoline station. 24/7 po sila. At kung gusto nyo naman magpalipas oras, mas maganda sa gasoline station or terminal. Pagkatapos po namin magpagas, biyahe na po kami ulit. At ang susunod naman namin na destinasyon, Pinabacdaw. Ayon po sa mga nadaanan namin, dito lang po ako nahirapan sa Pinabacdaw, Samar. Napakadilim dito at maraming lubak dito kaya magdahan-dahan lang po kayo. Iilan lang po yung nakuhaan ko ng video dito, basta napakaraming lubak dito ang lalaki at bundok po itong lugar na ito. Kung ikaw po ay bibiyahe mag-isa lang, pagdating dito sa Samar, mas maganda nang magpahinga ka na muna at paabutin mo muna ng umaga dahil napakahirap po dito lalo na pag mag-isa ka lang. Alam ko po yung lugar na ito dahil nandito po yung ate ko dito nakapangasawa at ngayon dadaanan ko po yung pamangkin ko na si Junel Ocasla. Ito yung pamangkin ko na mabait at palagi nag-share ng mga videos ko. Shoutout sa iyo Junel Ocasla. Nel! Basta na. Pasyal ka na lang doon. Oo, pupunta ako doon. Oo, wala nakatali. Nakano eh. Dami nyo pala. Oo, 6 kami. 6 kayo na? Kasabay namin 3 eh. 3 lang sana kami. Ha? Yata? Siniguro na dyan? Sige. Sige po, lingat kayo. Sige tayo. At sa parting unahan may ginagawang kalsada po dito.
boss? Magsaysay. Say. Shoutout sa'yo, boss, ha? Ha? Shoutout sa'yo. Oh, shut up tagay! Dumahay! Ano lang? Shoutout kay boss sa Pogi. Boss Pogi! Away! Ha! Ano lang? Say. Boss, patabi lang boss. Kailan po matatapos to? Hindi ko alam po. Tagal na to na. Ito ang katapusan na. Hindi ko tapos na yan. Sticker, may da. Shut up tagay, boss! Ito. Sticker ko na, sticker. Ano boss? Albopiano TV. So ayun po mga inaanak at dito na po kami sa San Juanico Bridge. Alas 10:25 na ng gabi. Kailangan nyo simple, bumisita lang kayo sa aking YouTube channel, Arbabiano TV. At kung kailangan nyo ng tips, ito na ang yung kailangan. Huwag kang nang mag-alinlangan, dito mo lang makikita, kaya iyong pakinggan. Sa dami ng mga vlogs, ito lang ang tunay. Yeah, kaya malabo na maumay. Sulit ang oras na iyong paglalaanan para sa magandang bukas mo sila ng puso ang kailangan. Ako si Mark Babiano, talagayang makabuluhan lamang ang naghihintay sa'yo. Tumulong sa kapwa, makakaasa. Kung mahirap, meron pag-asa. Para di sa'yo ika'y mag-iisa. Para di sa'yo ika'y mag-iisa. Yeah, Arbabiano TV. Subscribe na mga pare, hit the notification bell para updated palagi. Yeah, Arbabiano TV. Subscribe na mga pare, hit the notification bell para updated palagi. Yeah, sino ba? Teka, sino ba? Wala nang iba. Yeah, Arbabiano TV. Kung gusto nyo na makapuluhan na impormasyon na kailangan nyo simple, bumisita na kayo sa aking YouTube channel, Arbabiano TV. At kung kailangan nyo ng tips, ito na ang iyong kailangan. Huwag ka na mag-alinlangan, dito mo lang makikita, kaya iyong pakinggan. Sa dami ng mga vlogs, ito lang ang tunay. Yeah, kaya malabo na maumay. Arbabiano TV. Subscribe na mga pare, hit the notification bell para updated palagi. Yeah, Arbabiano TV. Subscribe na mga pare, hit the notification bell para updated palagi. Yeah, Arbabiano TV. Subscribe na mga pare, hit the notification bell para updated palagi. Yeah, Arbabiano TV. Subscribe na mga pare, hit the notification bell para updated palagi. Yeah, Itong San Juanico Bridge, pumapagitan po ito ng Samar at Leyte, na ang haba po nito ay 2.16 kilometers. Hello, Mark. Saan tayo? Welcome to Tacloban City. Eh, magkawo. Nagpicture-picture pa eh. Oh.
Tara, picture muna tayo. Atugad, atubag. Oo. Kabat sinaliwat. Oo, kasi iba na yung way niya, di ba? Okay, thank you ha. Ingat kayo ha. Dito sa Arko ng Tacloban, dito po kami nagkahiwa-hiwalay kahit po yung isa namin nakasama. Iba na po yung ruta niya papuntang Mindanao. At kami naman ng pamangkin ko na si Mark Bustillo, ang magiging ruta po namin ay Santa Fe Road to Alang-Alang hanggang doon sa San Miguel, Leyte, kung saan taga doon na po kami. Tara. Santa Fe. Santa Fe to, di ba? Santa Fe. Santa Fe na to. Dito po kami dumaan sa Santa Fe. Galing sa San Juanico Bridge. Maganda. First time ko dumaan dito. Bagong daanan ko ito. At ang sumunod sa Santa Fe, Alang-Alang, hindi ko lang po nakuha ng video dahil nalubat na po yung camera ko. Alang-alang. Itong alang-alang na to, dito sa may tulay na ito, kakanan po kami dito, papuntang San Miguel. Nakarating kami dito sa Lokay 11:30 na at dito na po kami maghihiwalay ng pamangkin ko dahil dito po siya matutulog sa ate niya, Ate Tilen Bustillo. Shoutout po sa inyo. So ayun po mga inaanak, ano, dito na po kami sa Lokay. San Miguel. Nakarating po ako dito sa Barangay Bahay, San Miguel, Leyte ay 11:50 po ng gabi. At ang nagasto ko po lahat-lahat ay 2,246. Ano po masasabi nyo sa biyahe ko? Matipid po ba yung Mio 125? Paki-comment naman po sa ibaba at paki-like, share and follow sa Facebook at paki-subscribe na rin po sa YouTube channel ko. Maraming salamat!